Mahirap, dukha, kaawa-awa. Ilan lamang ito sa mga salitang masakit mang sabihin naglalarawan sa mga residente ng Sitio Tigbao, Barangay Silobia, Talapogon, Agusan del Sur. Una nating nakadaupang palad ang mga katutubo rito mula sa tribong Talaandig noong nakaraang taon. Aniya, ng ilang residente, maraming grupong nangakong babalik na may dalang tulong para sa mga katutubo. Pero gaya ng pangkaraniwan, tila ang mga pangakong ito'y napako. Ang nahitabo ato, gisaran mi ba nga? Mubalik rami. Kay luoy ang mga bata gipang bitok. So, kailangan ng purgahon ng mga bata. So, hantot paron wala man naabot. Wala na balik dire. So, ang among mga batang nangaluspad na lang. Wala gyud natuman ang mga sa mua. Nga, kada bulan balikan mi dire. Kay para lang ang among makabataan maayo ang kalawasan ba. So, wala man. Daan ako nagpasalamat na salamat kung balik mo dire. Luoy ang among mga kabataan. Kami po, pati kami nga maginikanan luoy. Ay wala mi kabalo kung say iayos sa among kalawasan. So, hantot karon na wala man, pero okay lang gihapon sa amo nga wala sila kabalik dire base yung nalista sa mga sa dalan. Malayo sa salitang komportable ang buhay ng mga taga-Sitio Tigbao. Mula sa paanan ng bundok, ilang oras ang kailangang gugulin paakyat sa sitio. Kung katutubo kang taga rito, 2 hanggang 3 oras lang paakyat. Pero kung hindi ka sanay sa buhay bundok, 8 hanggang 10 oras ang guguling papunta pa lang. Hindi mabilang na pagtawid sa ilog. Sapa at batis ang pagdadaanan, paakyat ng bundok. Idagdag pa ang mga makapigil hiningang matatarik na daan at pagtawid sa mga trosong nagsisilbing tulay sa bawat bangin ng kabundukan. Sa sobrang pagod, halos mahalikan mo na ang lupa, makababa lang ng bundok. Apat na oras ng pagsakay sa habal-habal, 10 oras manalakaran paakyat sa bundok. Hindi nagpatinag ang serbisyong bayanihan team kasama ang MCGI at Philippine Army sa bahaging ito ng Agusan del Sur upang muling mabisita sa ikalawang pagkakataon sa awa tulong ng Diyos at makapaghatid ng serbisyong medikal para sa mga katutubo ng Sitio Tigbao. Ang hugo kaya ako, yung agak magkima kahayin. Kung mga sakit kaya wako gaw mga buko ko mga boyag kuha ka nga bubungog o nga baga man ka ko mga tambay makakabang. Sa ako dako yun among pagpasalamat sa MCGI sa ikaduha nga bisik nga nakaabot ang MCGI kay nga naman dako yun ang nakatabang sa MCGI tungod kay bisan pa sa kalayo sa dalan nga halos dili nato dahumon nga moabot ang MCGI din hinga dapit pero giabot man gyud diri aron sa tabang. So kami nga isip taga komunidad nalipay gyud mi nga ang taga health sa MCGI nakaabot gyud diri sa duha na ka basic nga niabot ang MCGI din. So dako nga kalipay tungod sa tambal ug sa uban pa nga gipanghatag. So dako gyud kaayo nga nakatabang sa amoa diri sa Tigbao sa MCGI. Labi na sa tambal, labi na sa uban pa nga mga benepisyo nga among nadawat.
feeling na parang ang panaglalakbay ka na ng may hirap na parang hindi na ikaw ang gumagawa. Parang ang Diyos na ang gumagawa sa'yo. Tataka ka parang, paano ko ba nagawa to? Alam mo, ang ibig sabihin, Diyos lang nag-ano sa'yo, bumubuhat sa'yo habang naglalakbay ka, parang gano'n lang. Saka masarap sa feeling din kung nakatulong ka, lalo na sa remote na lugar na to na madalang puntahan ng mga doktor. Hindi sila nakakakita ng ibang doktor na umaakyat. Meron gustong mag-volunteer, kanya lang pag naririnig yung mga rumors na ang hirap ng daan, talagang sobrang risky, hindi na nila tinutuloy. Tayo lang po ang nagkakagawa ng ganito na mga effort na umakyat ng bundok. Sa lahat ng inakyat yung bundok, ito ang pinakamahirap po. Although kahit na ganito na ako, 57, nakaya pa rin po, awat tulong. Hanggang may lakas po tayo, aakyat po tayo ng bundok na kailangan ng ating mga serbisyo. Gagawa po tayo at gagawa ng mga gawain po ng iglesia. Ito yung mga lugar na ang sarap puntahan, dapat puntahan kasi yung access nila sa mga basic needs napakahirap, lalong-lalo na sa medical na aspeto ng kanilang buhay. So, yun sa mga interviews nila, naririnig natin na ang hirap ng pinagdadaanan ng mga tao, access sa mga basic needs, napakahirap. Kailangan pa nilang maglakad ng mga ilang oras, kailangan tumawid ng mga ilog. Kumbaga, every time na magbiyahe sila, maglakbay sila, kaakibat noon, pwede silang madisgrasya sa paglalakad lang kasi bangin yung dinadaanan nila, tumutuloy sila sa kahoy na kahoy lang, walang side rails, tos both sides, puro bangin na yung nakikita. So sabi ko, ang sarap puntahan ng mga ganitong lugar. So nung nakarating na kami doon sa mismong community kung saan tayo napunta, ganon din, walang store, walang health center. So sabi ko, ang sarap na i-develop yung community. I-develop siya in such a way na magkaroon ng mga basic needs, essential needs ang community. And yun nga, makapagbigay ng kahit papaano kaalwanan sa medical na aspeto ng kanilang buhay kasi yung mga kwento nila na yung mga pasyente, lalo na yung mga pasyente na hindi kayang maglakad, yung binubuhat ng makeshift na stretcher, ang hirap, sobrang hirap dahil yung dinadaanan nila, pang isang tao lang hindi pwedeng magsabay side by side ang dalawang tao para mag-transport ng pasyente. So you can just imagine kung gaano kahirap mag-transport ng pasyente sa ganong dinadaanan na alanganing daan, alanganing hindi daan, napakahirap at napaka-challenging. Yung mga pinagdaanan namin na pagod, hirap, walang-wala yun sa mga paghihirap ng mga tao na naratnan natin when it comes to basic needs, sa essential needs. Walang-wala kasi yung maglalakad ka, pwede mong ipahinga yun. Pero yung everyday na pinagdadaanan nila, kumbaga, kailangan nila ng gamot, ang hirap. Tapos kahit naman makakuha sila ng gamot, yung pag-instruct mo pa lang, kasi syempre may language barrier na sinasabi, ang hirap din. So you can just imagine kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao dito. Every time na dumarating yung pinanghihinaan ka na ng kalooban, nabibigyan ka ng parang na-energize ka, nare-rejuvenate ka, kumbaga, na magpatuloy despite ng mga unpleasant na mga pinagdadaanan mo, nabibigyan ka ng parang inspiration na magpatuloy, makibahagi, and gamitin kung ano yung binigay na kalooban sa'yo. And sobrang thankful ako na in my own little ways, kahit papaano, nakakabahagi tayo. Inisip ko po talaga to kasi alam ko hindi biro yung 10 oras na maglalakad ka. Kasi sa Baguio po ako. Although naglalakad naman kami doon pero hindi ganito ka-extreme. Hindi lang, may bundok pero walang ilog, walang mga falls na kailangan tawirin. Ito iba talaga. Kaya malaking challenge sa akin. First time ko po ito sa lahat po ng sitio. Wala po akong napunta na sitio kasi pag naririnig ko yung sitio, unang tanong ko talaga kaya ko ba? Yung profession natin, alam ko po, bigay ng Diyos yan sa atin. Might as well, may paglingkod po natin yan sa unang-una sa Diyos at sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. So ano lang po, giving back the favor.
Kasi binigyan tayo ng Diyos yung panalangin natin na maging doktor eh. Paano nagawa ng mga doktor na mas matatanda sa amin, ay ganun din po sa ating mga lalong mas bata at mas kaya pa pong physically bumaba sa mga bundok at magsakripisyo ng ating mga oras. Sa tagal ko na nagbo-volunteer sa mga ganitong community work, marami na ako experience. Nagkataon lang last year nung na-invite sa Akbayan, feeling ko lang ano siya, parang biyahe, adventure na ginawa last year. And then, nasundan yun ng Tigbao, ng Sitio Tigbao. Yung sa una at saka pangalawa talagang medyo mahirap at saka talaga namang grabe. And then sumunod talagang grabe din. Very ano siya, napaka-memorable noong last year na activity kasi habang naglalakad doon ko nakita yung talagang tulong-tulong na talagang walang naiiwan, tsaka yung pagtulong tuloy-tuloy. Doon mo rin nakita yung pag-alaga ng Diyos sa iyo kasi habang naglalakad talagang sinasabi ko yun na yung nanay ko na stroke. Habang ko na gumagawa. Pero isa lang dinalangin ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, pauwiin mo lang ako na buhay yung nanay ko, makausap ako. Ready naman ako. Pero ang maganda doon, after ko umuwi ng mga paglilingkod dito, binigay talaga ng Diyos yun sa akin. Sabi ko, mabuti yung Diyos. Sabi ko, parang first time ko lang na nagdasal. Hindi para sa akin, kundi sa nanay ko na sinagot ng Diyos. So mula nung series na yon, tinitingnan ko, sabi ko, ano pa meron dun sa paniniwala, dun sa faith, na hindi naman ako dumalangin ng matagal, hindi ko naman paulit-ulit na hiningi sa Diyos. Pero ibinigay niya yon kasi pag-uwi ko, buhay pa yung nanay ko. Pag totoong Diyos pala yung kausap mo at kasama sa paggawa, iingatan talaga hanggang sa makabalik na wala nagkasakit, walang nilagnat kasi basang-basa ng ulan. Tapos despite ng hirap, walang na-aksidente. Hindi ako nagdadalawang isip na bumalik kahit alam ko yung challenge, yung hirap. Sabi ko, nako, yung mga paghihirapan namin. Kahit yung hirap ako pabalik talagang, hindi nila ako pinabayaan paglalakad kasi alam ng hirap. Kasi sinabi kong hirap. Pero sabi ko kasi tatapusin ko po at gagawin ko pong lagi, lalo na po yung malalim na ngayon na tinuturo sa atin na tutulong at yung pag-ibig. Matatandaan sa ating unang pagpunta rito sa Sitio Tigbao, ating binigyang solusyon ang kawalan ng supply ng kuryente ng mga residente kung saan tayo ay nagkaloob ng solar light upang magbigay tanglaw sa tuwing sasapit ang dilim sa kanilang lugar. Pero hindi natatapos sa kawalan ng supply ng kuryente ang problema ng mga taga Sitio Tigbao, Barangay Silobia, Talacogon, Agusan del Sur. Sa bahaging ito ng kabundukan, malapit sa Sitio Tigbao, nanggagaling ang supply ng tubig pababa sa mga kabahayan at sa pamamagitan ng water hose dumadaloy papunta sa sentro ng kanilang sitio ang malinaw at malamig na tubig mula sa bundok. Pero ang problema ay sa tuwing magkakaroon ng butas ang ilang parte ng water hose na ilang taon ang gamit ng mga katutubo ng Sitio Tigbao. At sa ating kalawang pagpunta dito sa Sitio Tigbao, nagkaloob tayo ng karagdagang water hose para sa kanilang sitio na magbibinipisyo partikular ang munting eskwelahang ito. Mahirap yung tubig sa amin dahil kapag gusto namin gumamit, kailangan pa kami maglakad ng 300 meters pa uwi sa cottage namin para magamit ng banyo. At saka yung mga bata, may programa sa school namin na kailangan kami magturo ng hand washing facilities, yung maghugas ng kamay, pero hindi namin na-implement dahil walang tubig sa school. Karaniwang sakit ng mga bata dito is lagnat, amoeba, TB, ubo sipon. Una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon sa lakas ng loob na ibinigay na sa inyo. At kung hindi ang Panginoon, hindi kayo nakarating dito. So maraming salamat sa UNTV, MCGI at
BH Party List, AFP. So maraming salamat sa iyong pagpunta sa amin. Sana bigyan kayo ng lakas ng loob at marami pa kayong matulungan na mga katutubong. Nagpapasalamat kami sa MCGI nga dumating dito sa serbisyong bayanihan. Salamat sa Diyos. Kaisa rin sa serbisyo publiko dito sa Sitio Tigbao ang Philippine Army sa bahaging ito ng Talacogon, Agusan del Sur. Pagpunta namin dito, medyo yung daan talaga ma'am, kahit sanay naman po kami ma'am, nahirapan din po kami sa daan. First time kong maka-experience na ganito na medical mission dito mismo sa sitio ng Tigbao. Kasi ang ginagawa namin dati ma'am is kami nga po yung nagki-clear sa area. So dito sa sitio Tigbao hindi po kami nakakapasok kasi ayaw namin ma-involve yung mga civilian. So kami, iniiwasan namin dito. Pero ngayon, na nandito na kami kasi dahil sa inyo ma'am, dahil sa MCGI, kaya kami nakasama ngayon dito. First of all, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at kasi ligtas kami na nakaabot dito sa Sitio Tigbao, ligtas yung mga taga-UNTV, ligtas yung mga MCGI, pati kami sa mga tropa, nagpapasalamat kami sa Diyos na ligtas kami nakaabot dito. Pangalawa, in behalf of our battalion commander, Lieutenant Colonel Sandy R. Marocon, nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel sa UNTV. Kasi kung wala yung effort din na ginawa niya, wala rin po yung ganitong mangyayari dito sa Sitio Tigbao, which is kailangan nga ng mga tao dito, yung mga ganitong mga pangangailangan. At salamat po sa serbisyong bayanihan ng UNTV at saka salamat din sa medical mission ng MCGI. Sana dumating ang panahon, wala ng bata o matandang hahayaan na lamang bawian ng buhay dahil sa kawalan ng akses sa ospital. Sana sa susunod na mga taon, wala ng Pilipinong hindi man lang makakakain ng kanin. Sana sa darating na hinaharap, ang iba pang kababayan nating katutuboy magkaroon ng pantay na karapatan pagdating sa usapin ng kalusugan, pabahay at pag-aaral. Sana ang mga mayroong magagawa, matutong tumupad sa pangako, hindi lamang dito kundi sa marami pang bahagi ng bansa na may katulad na sitwasyon ng mga taga Sitio Tigbao, Barangay Silopia, Talacogon, Agusan del Sur.